Nasubukan mo na ba ang gumawa ng gantong luto? Halika, gawa tayo. Meron ako dyan bangus. Yan. So, bangus yan. Sa English, milkfish, mga kaibigan. So, yan ginawa ko. Nag-boneless muna ako dyan. Meron akong pang-boneless dyan, mga kaibigan. So, meron yun sa Shopee, ganyan. So, hanap na lang kayo. Actually, ang tinik dyan, nasa gilid lang yan. Sa gilid. So, kita nyo naman, daming ano yan. Kuhang-kuha yan, iniikot ko lang yan kasi maliliit yan. Saka hawakan mo yung laman para hindi maghiwa-hiwalay. So, ganyan lang yan. So, sunod niyan yung sa gitna. Makita mo yung pattern nyo naman niya. Meron yan sa gitna pa. So, yung gitna, saka yung sa ulo, hanggang lang yan dyan. Yung pattern lang yung susundan mo. Yan. Sunod, yung gitna, sa may buntot, hanggang buntot yan. So, magkabilaan lang yan. So, kailangan lang kasi hawakan mo. Pakiramdaman mo kung meron pang mga tinik. Usually sa ganito kaliit na isda, maliliit talaga yung mga tinik neto. So yung malalaki kasi halata mo, sobrang dali lang niyang gawin. Sa una, mga ngapa ka lang kasi sasama yung mga laman. Pero okay lang yan. So napakasarap netong isda na to, lalo pag na-boneless natin. So, kaya nga nagluto ako dito ng inihaw. Ito lang yung mga sangkap ko. Nag-prepare ako dyan, syempre. Yan, meron akong lemon, meron akong ginisa, yung kasi ayaw ko ng magic. So, meron akong paminta, powder yan, toyo, asukal, konti lang para mabalance. Yan, naglagay ako ng kamatis, sili, yan, luya, bawang, sibuyas, yan yung mga sangkap ko. So, ang ginawa ko muna dyan, nilagyan ko ng oyster. Yan, pampasarap kasi yung oyster. Siyempre, nilagay ko na yung toyo. Yung toyo, siyempre siya yung magpapaan dyan, alat. Yan, nakita solid na solid to. Nilagay ko na yung ginisa. Ayoko yung magic kasi buo-buo yun. So, ito maganda. Ayan, powder, much better yung powder talaga na paminta. Konting asukal lang para balance yung natin, lasa. Yan. Nilagyan ko rin yan ng curry powder para maalis yung malangsa. Ayoko kasi ng malangsa. So, nilagyan ko ng lemon. Yung lemon, yung magbabalance ng lahat dyan. Ayoko ng suka. Gusto ko yung lemon. Mas masarap yung lemon. So, masahihin muna natin para pumasok yung mga pampalasa natin. Siyempre, baliktarin mo lang. So, yan. Sinet aside ko muna yan. So, nagtatanong kayo, nasaan yung iba? Ang ginawa ko dyan, ito yung papalaman natin. Ito yung ilalagay natin. Nagisa muna ako dyan. Nagay ako margarine, ng luya, bawang, sibuyas. Kasi pag hindi natin yan niluto, papanis yung niluto natin. So, yan palagi kong ginagawa. Yung kamatis, lalo yung kamatis, ito yung nagpapapanis. Yung sili, ganun din. Di ba? So, yan, ito na yung finished product natin. After 30 minutes, yun, binudburan ko na ng oregano. Dried oregano. Nakakabili yan kahit saan. Sa market, meron. Diba? So, pag kasi ako, nag-iihaw, mas masarap yung merong oregano. So, yan, ipapalaman na natin. Minsan kasi, pag nagluluto tayo ng ganito, ang bangus kasi, sobrang dali lang nito maluto. Diba? Minsan, hilaw yung yung kamatis, yung bawang, yung mga sangkap. So, kaya iniba ko naman. Diba? Kung matikman mo to, sobrang sarap nito, sobrang solid. Diba? Kumbaga, kung hindi mo pa ito na-try, subukan. Pag nasubukan mo yung ganito, sabihin mo sa akin kung anong lasa at anong kaibahan sa ibang dati-dating ginagawa. Diba? So, ang sarap niyan, sobrang solid niyan. Yan, may ihawan akong ganyan. Mas maganda yung may ganyan ka para hindi masira yung isda. Kasi babaliktarin pa natin yan eh. Diba? Hanggat lahat maluto. Nilagyan ko rin yan ng oil para maganda siyang tingnan. Diba? Kumikintab-kintab yan pag nilagyan natin ng mantika. Yan. Hanggang gitna, yan. Ginaganyan ko siya para maluto lahat talaga. Kasi gusto ko lutong-luto yung isda. Saka ang sarap nito, sobrang juicy. Lasang-lasa mo talaga yung yung palaman niya. Yan. So, kita mo naman, nilantakan ko na yan. Diba? Solid to, lalo't nakakamay ka. Tapos, meron ako dyan, toyo. Yan, nilagyan ko lang ng asukal saka kalamansi. Sobrang sarap. Try mo rin, mga partiyan na siram!